Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Tatlong araw? Are you kidding me, bitches? Nagsususpets akong muling tanong sa mga babaeng kasama ko ngayon sa silid na nakahalukip-kip ang braso sa mga oras na ito. Yes, my dear, sagot naman ni Gail. Nagpaplano na nga kaming maghanap ng prinsipe na willing kang halikan baka sakaling magising ka. Nangaasar namang wika ni Chris. Tinaliman ko ito ng tingin, ngunit nginisihan lamang ako. Anong akala niyo sa akin? Si Sleeping Beauty? Inis kong baling sa kanila. Ito talagang mga kaibigan ko kahit kailan. Kay babaeng tao. Minsan, pasmado din ang mga bunganga eh. Sino ba kasing hindi nagigising ng 3 araw ha? Tanging sagot lamang nila. Bumuntong hininga na lamang ako. Pinakiramdaman ko ang aking sarili. Malinaw na ang tingin ko sa paligid at hindi na rin ako gaanong nahihilo. Nakatayo pa din ang 4 sa harap ko at nakahalukip-kip. Sa ayos ng 4 ay mukha silang mga investigadora na kumakaharap sa matinding investigasyon at ako ang kanilang ini-interrogate. Nginisihan ko na lamang sila na lalo pang ikinaseryoso ng mga ito. Ano bang problema ng mga ito at ganito makaasta? Uy, bitches! Maupo na nga kayo. Para kayong mga ewan sa pwesto nyo na yan eh. Sita ko sa mga ito. Just shut up, Maureen. Bumangon ka na dyan at nang makababa na tayo dahil gutom na kami at alam kong gutom ka na din. Matari na saad ni Amy. Maldita din talaga ang isang to, kahit kailan eh. Hey, nasa na nga pala si Alexander? Tanong ko habang unti-unting bumababa sa kama. Miss ko na baby boy ko. Hindi ko man lang nabati sa birthday nito. Dumagdag pa itong nawalan ako ng malay ng 3 araw. Nasa kusina na yata, nag-aalmusal. Sagot ni Gail. Tumayo na ako ng tuluyan at tumungo sa banyo para maghilamos at mag-ayos. Ilang saglit pa ay sabay-sabay na kaming bumaba papuntang dining area. Nasa hagdan pa lang kami ay dinig na namin ang masayang mga boses mula sa hapag. Marahil ay kanina pa ang mga ito nagsimula. Tuloy-tuloy na kaming tumungo at halos manigas ako sa kinatatayuan ko sa tanawing bumungad sa amin, lalo na para sa akin. Maging ang mga bruhilda kong mga best friends ay tila napako din sa kinatatayuan nila. Magkatabing nakaupo sina Albert at Cathy, samantalang nakakandong naman si Alexander sa huli. Sinusubuan ni Albert si Cathy at pinapakain naman ng babae si Alexander. Larawan sila ng isang masayang pamilya. Hindi ko alam kung anong eksaktong definasyon ng damdaming nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Hindi ko maipaliwanag kung gaano kasakit yung sakit na dumadaloy sa aking mga ugat patungo sa aking puso hanggang sa tila manalaytay na ito sa aking katawan. Ang sakit. Tila ako sinasaksak ng paulit-ulit sa aking dibdib. Tila binuhusan ng asido ang sugat na meron ako. Dahil sa bawat segundong nakatutok ang aking mga mata sa kanila, ay damang-dama ko kung gaano kahapdi at kakirot ang aking puso. Naramdaman ko na lang na hinigit ako ng mga kaibigan ko papasok sa hapag. Automatikong dumapo ang tingin ng dalawa sa amin. Samantalang si Alexander naman ay mabilis na umalis sa tabi ng babae at patakbong tumungo sa akin. Mami, mabuti at okay ka na po. I miss you po, Mami. Sobra ba ako nag-alala sa'yo, Mami kong maganda? Bakas ang saya at pagkanabik sa boses ng bata habang walang paalam na niyakap niya ako at pinupog ng halik sa pisngi. I miss you more, baby. Sorry, hindi kita nabati sa mismong birthday mo. Belated happy birthday sa baby boy ni Mami. I love you so much, baby.
Sa hindi ko malamang dahilan, nakatingin ako sa gawin ni Albert nang mag-I love you ako sa anak ko. At halos malagutan ako ng hininga nang makita kong nakatingin din pala siya sa amin ng anak namin. Anak namin? Ang sarap pakinggan. Okay lang, Mami. I love you more and more, Mami ko ganda. At muli na naman niya akong niyakap. At ipinaghila pa ako ng baby boy ko ng upuan at tumabi sa akin. Sa lagay ay ako na ang tumapos magpakain kay Alexander. Sa harapan ko nakaupo ang gwapo kong asawa at ang lintang ex-fiancé/ex na hindi pa nakaka-move on na halos patayin na ako sa talim ng mga titig. Nginitian ko ito na lalong ikinadilim ng mukha nito. Tumingin ako sa asawa ko na nakatitig pa din sa akin kapasa hanggang ngayon. Nginitian ko ito ng napakatamis. Good morning, Daddy Albert. At nilaparan ko pa ang pagngiti ko at wala akong pakialam kung mapunit man ang aking bibig. Kita ko kung paano nanlaki ang mga mata ni Albert at umawang ang kanyang mga labi dahil sa sinabi ko. Napangiti ako sa sarili. Maging ako man ay nagulat din sa salitang lumabas sa aking bibig, pero huli na para bawiin pa ito dahil dalawang tenga niya itong narinig base na din sa naging reaksyon nito. Ngumiti akong muli dahil ramdam kong andun pa din ang epekto ko sa kanya at ibinaling ko ang tingin sa ahas na anyong tao na nakatabi sa kanya. Nginitian ko din ito, kakaibang ngiti. Ngiti ng legal na asawa, ngiti ng babaeng nagtataglay ng apelido ng lalaking nililingkis niya. Natapos ang kainan na pinuno lamang ng nakakamatay na tingin sa pagitan ko at ni Cathy. Siyempre, hindi papahuli ang mga mahadera kong mga amiga na halos ilibing ng buhay ang snacky ex-fiancé/current girlfriend ng yamelicious kong asawa. Ayan, capital letters natin para dama. Pero, hindi naman yata ramdam ni Cathy yun kasi panay pa din ang linkis nito kay Albert. Pagkatapos ng kainan ay inisikaso na ni Yaya Tina sa Alexander. Nagpaalam na ding umuwi ang mga kaibigan ko dahil halos hindi na sila umalis sa tabi ko simula nang mawalan ako ng malay. Hindi na din ako umangal nang magpaalam ang mga ito. Lumabas ako ng bahay at tumungo sa hardin. Tinalonton ko ang punong may nakasabit na swing. Umupo ako at idinuyan ang sarili habang nakapikit ang mga mata. Nanonood sa aking pang-amoy ang bango at halimuyak ng mga matataba at malalagong rosas at orkidyas na maayos na naitanim sa gilid na bahagi ng aking pwesto. At sa kanang gawin naman ay iba't ibang kulay ng dahlia at daisies na hitik sa bulaklak na namumukadkad na siyang lalong nagpapaganda sa tanawin ng hardin. Nakaka-relax ang hanging dumampi sa aking balat. Ang mga siyap ng mga ibon sa sangang bahagi ng punong kinakabitan ng swing na tila may mahikang uri ng musika sa aking pandinig. Napangiti ako sa sarili. Ganito pala ang pakiramdam kapag nag-iisa at nire-relax ang isipan. Na-appreciate maging ang kaliit-liitang mga detalye ng mga bagay-bagay sa paligid. Patuloy ko lamang inuugoy ang aking sarili habang dinadama ang kapayapaang dulot ng katahimikan. Naputol lamang ang aking pagmuni-muni nang may tumikhim. Kahit hindi ko pa malingunin ay alam ko na kung sino ang nasa likuran ko base na din sa reaksyon ng katawan ko. Oo, ultimo hininga niya ay kakaiba ang dulot at hatid-hatid nito sa akin. Dahan-dahan akong tumingin sa gawin niya. Matiim siyang nakatitig sa akin habang ang dalawang kamay ay nakasuksok sa bulsa ng suot nitong pantalon. Hay, tila nag-aalangan pang bati nito sa kanya. Hello? Gusto kong kutusan ang sarili dahil sa bulol-bulol kong pagsagot. Seriously, Maureen? Hello talaga ang sagot. Wala akong maapuhap na salita ngayong nakatitig pa din siya sa akin.
Tila ako nahihipnotize sa paraan ng pagtitig nito. Tila inaarok maging ang kaduluduluhang bahagi ng aking pagkatao, maging ng aking kaluluwa. Can I sit, Rain? Medyo nag-aalangang tanong pa nito. Rain, namiss ko ang klase ng pagtawag niya sa akin sa ganoong paraan. Halos lahat ng taong nakakakilala sa akin ay Maureen ang nakasanayan. Tanging si Albert lang ang may kakaibang tawag sa akin. Kakaibang kilig ang nararamdaman ko every time na tinatawag niya ako. Can I... Untag nitong muli dahil lumilipad na naman ang aking diwa. Oo naman. Kahit mukhang dinadaga ang aking dibdib dahil sa presensya ng aking asawa ay nginitian ko pa din ito. Halos sigitin ko ang aking hininga nang walang pasakali siyang umupo sa aking tabi. Anak ng balakang walang ngipin, hindi ko napaghandaan iyon. Hindi ko alam kung uusog ba ako o hindi. Kasi ba naman po, tumabi pa. Sa lagay ay dikit na dikit kami at pilit na pinagkakasya ang aming sarili sa swing. Kakaibang init ang hatid ng magkalapat naming mga balat. Pakiramdam ko ay sobrang init ng panahon dahil sa mailinsangan kong pakiramdam. O sadyang hot lang yata ang lalaking katabi ko ngayon. Rain, pwede ba tayong mag-usap? Basag ni Albert sa katahimikan. Okay lang kung hindi ka komportable. Dugtong pa nito. Sa mahigit 4 na taon naming pagsasama sa iisang bubong, ito pa lamang ang unang pagkakataong nag-usap kami at magkatabi pa. Kaya nga hindi ako mapalagay sa ayos namin ngayon. At ngayon nga ay nais nitong mag-usap kami. Sa tingin ko naman ay tama lang. Ang dami din namang dapat pag-usapan at linawin. Rain, I'm sorry. I'm sorry for everything. Sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Simulang litanya nito habang nakuyuko. Marahil ay ayaw makita ang reaksyon ko. Alam ko, walang kapatawaran ng ginawa ko sa'yo noon. Pero sana mapatawad mo ako. Hindi man sa ngayon o bukas, handa ako maghintay para sa kapatawaran mo. Lasing talaga ako noon at hindi ko alam na ikaw ang babaeng nasa kwarto ko. Nakayo ko pa din ito habang nagsasalita, pero ramdam ko ang paggaralgal ng tinig nito. Oo, walang kapatawaran ang ginawa niya sa akin noon. Nagmakaawa ako sa kanya ng mga oras na iyon pero hindi niya ako pinakinggan. Itinuloy niya pa din ang pag-angkin sa kabila ng aking pagtutol at pagpupumiglas. Isang gabing naging ugat ng pagguho ng aking mundo. Itinakwil ako ng magulang ko dahil nabuntis ako at hindi ang fiancé ko ang nakabuntis sa akin. Iniwan at tinalakuran ako ng fiancé ko dahil nabuntis ako ng iba. Halos isumpa ko ang mundo. Tinalikuran ako ng mga taong sobrang mahal na mahal ko. Tinalikuran ako ng mga taong unang sumagi sa aking isipan na siya sanang makakatulong sa akin higit kanino man. Pero akala ko lang pala yon. Pinilit akong pakasalan ni Albert dahil nabuntis na ako. At dahil sa halos wala na akong maasahang makapagsasalba pa sa akin, ay pumayag na ako. Pero sa loob ng pagsasama namin ay nilalamon pa din ako ng galit sa kanya na umabot sa puntong pati anak namin ay nadamay na. Sa kanilang dalawa ko binunton ang lahat ng frustrations ko. Akala ko okay na ako na hanggang ganon na lang kami. Pero ngayon na-realize ko kung kaano ako ka-selfish. Kasi yung feelings ko lang yung iniisip ko palagi at hindi ko man lang inalintana ang mga feelings ng mga taong nakapaligid sa akin. Si Albert at Alexander, doble-doble pa pala ang sakit na nararamdaman nila. Huminga ako ng malalim at tumingin sa katabi ko. Pero ganoon na lamang ang aking gulat nang sa aking pagharap
ay halos isang toothpick na lang ang distansya ng aming mga mukha. Langhap na langhap ko ang kanyang pabangong masarap sa pang-amoy. I cleared my throat para pakalmahin ang sarili dahil ramdam ko ang umuusbong na init sa aking katawan. Umatras ng kaunti si Albert pero nakatitig pa din sa akin. Kita ko sa mga mata niya ang samot-saring emosyon na hirap akong pangalanan. Tinignan ko siya sa mata na tila ba inaarok ko ang kanyang iniisip at nararamdaman. Kalimutan na natin ang lahat ng nakaraan, Albert. Hindi na natin maibabalik ang lahat ng nawala. Magsimula tayong muli. Tayong tatlo nila Alexander bilang isang pamilya. Andito na tayo eh. Magalit at mamuhiman ako. Wala nang mababago mula sa nakaraan kaya mas maiging kalimutan na lamang para makapagpatuloy tayo sa kung anumang nakalaang plano ng Diyos sa atin. Kalimutan na natin ang lahat, Albert. Please. Sorry din sa lahat ng mga pagtrato ko sa inyo. Lalo na kay Alexander. Sobrang sama kong asawa at ina. Pinahid ko ang mga luhang hindi ko namalayang namamalisbis na sa aking pisngi. Marahil hindi ko napigilan ang aking emosyon, lalo na at sa loob ng mahabang panahon ay puro galit at pagkasuklam lamang ang tangi kong nasa isipan. Albert, please forgive me sa lahat-lahat na pagkukulang ko bilang asawa mo at ina ni... Hindi ko na naituloy ang aking paglilitanya nang biglang sakupin ng mga labi ni Albert ang aking labi. Hindi ko mapigilang hindi tumugon sa sarap at init na hatid ng nakakabaliw at ekspertong paraan ng paghalik nito. God, after 4 years, natikman kong muli ang kanyang labi. Naghahalikan kami ng hindi lasing. Nasa tamang huwisyo pero pakiramdam ko ay nalalasing na ako sa paraan ng paghalik nito. Nangunyapit pa ako sa kanyang leeg at habang siya naman ay mas humarap sa akin at hinapit ang aking katawan papunta sa kanya kaya mas lalong lumalim ang aming paghahalikan. Nagkaramdam ako ng kakaibang saya. Sinayalis na ba ito na hindi na kami tuluyang magkakalayo? Oh, honey! Isang boses mula sa hindi kalayuan ang pumutol sa mainit nilang tagpo. Agad-agad siyang inilayo ni Albert sa sarili niya, sabay tayo. I'm sorry, Maureen. Tanging wika lamang nito at nilisan na ang aking pwesto. Para saan ang sorry? Mula sa nangyari sa nakaraan o dahil sa nangyaring ilang segundo lang nakararaan? O ang pag-alis nito dahil sa pagtawag ni Cathy? Napahigpit ang aking hawak sa tali ng duyang aking kinauupuan. Pakiramdam ko ay nabubuwal ako kung nagkataong nakatayo ako ng mga oras na iyon. Lalo ko pang hinigpitan ang aking pagkapit na tila sa ganoong paraan ay mapigil ko ang aking sariling huwag mag-hysterikal. Ang sakit-sakit sa pakiramdam. Alam mo ba yung pakiramdam na gusto mong sugurin at isampal sa pagmumukha ng babaeng lumilingkis sa asawa mo ang karapatan mo bilang asawa? Pero wala kang magawa kasi yung mismong asawa mo na ang humakbang papalayo sa'yo. Ito na ba ang sinasabi nilang panahon na para matikman mo ang bunga ng iyong mga ginawa? Yung marirealize mo ang halaga ng isang tao kapag sumuko na siya sa'yo. Yung marirealize mong mahal mo na siya pero wala na siyang pakialam sa'yo. Yung marirealize mong siya na ang kukumpleto ng buhay mo pero sa iba na siya masaya. Masaya na siya. Masaya na siya sa piling ng iba. Masaya na siya sa babaeng totoong nagmamay-ari sa kanya. Ang babaeng siyang dapat nagtataglay ng kanyang apelido.
babaeng dapat ina ng mga anak nito. Pinunasan ko ang mga luhang unti-unting rumaragasa sa aking pisngi. Tumingala ako sa kalangitan para kontrolin ang emisyong unti-unting bumabadya. Pinagmasdan ko bughaw na kalangitan, maaliwalas at payapa. Ipinikit ko ang aking mga mata habang nakatingala. Gusto kong damdamin ang kapayapaang taglay nito. Gusto kong payapain ang puso at utak kong naghuhurumentado, nasasaktan at naguguluhan. Sa pagpikit ng aking mga mata ay siya ring pagpasok ng liriko ng isang awitin na nagdudulot ng matinding kirot at hapde sa aking puso. Saan nagsimulang magbago ang lahat? Kailan nung ako'y di naging sapat? Ba't di mo sinabing nung una pa lang? Ako ang kailangan, pero hindi ako ang mahal. Nanikip ang aking dibdib. Nahigit ko ang aking paghinga. Nanunuot sa aking mga kalamnan ang bawat letrang napapaloob sa kanta. Natawa ko sa kawalan. Kahit kailan, hindi ako naging sapat. Dahil kahit kailan, hindi ako ang mahal at mamahalin. Pinahid ko ang mga luhang tila wala na yatang katapusang dumadaloy sa aking pisngi. Huminga ako ng malalim at pilit pinapakalma ang sarili. Sa sitwasyon ko, ang dami kong narealize ng mga bagay-bagay na akala ko noon okay lang. Naging kampante ako o sadyang nalunod lang ako sa aking emosyon at nagpatangay na lamang sa loob ng maraming taon. Kaya nahihirapan akong umahon sa kumunoy ng aking kahapon. At nung nakaahon na ako at unti-unting pinilit bumangon para magsimulang muli, huli na ako. Huli na nang ma-realize kong sobrang mahal ko na siya. Na siya na ang buhay ko, ang mundo ko, at siya na ang may kontrol ng buo kong pagkatao. Ang taong gusto kong makasama hanggang sa huli kong hininga. Saan nagkulang ang aking pagmamahal? Lahat ay binigay, mapangiti ka lang. Napahagulgol akong lalo sa lirikong sumagi sa isip ko. Ang laki kong tanga. Napasabunot ako sa aking buhok. Tumingala muli ako sa langit na tila baga doon ako humuhugot ng lakas. Napakalaki kong tanga. Wala akong utak. God, help me. Nangihinang usal ko. Hindi ko na kaya. Ang sakit na. Gamit ang nakakuyom kong mga kamao, hinampas-hampas ko ang aking dibdib kasabay ng aking pagtangis. Pagtangis sa puso kong durog na durog sa pagmamahal na huli ko nang naramdaman at malabong masuklian. Patuloy lang akong nakakunyapit sa tali ng duyan habang ninanamnam ang mga masasakit na hatid ng liriko ng kantang paubaya. Kantang para sa taong labis-labis na nagmahal pero hindi masuklian dahil hindi naman siya ang mahal. Siya na ba ang nagpapasayo sa'yo, asawa ko? Siya na ba ang bubuo sa mga pangarap mong binaliwala ko? Kung sikatin na ang kaligayahan ni Albert, sino ako para ipagdamot sa kanya iyon? Ang dami ng isinakripisyo ni Albert para sa akin, sa amin ng anak niya, si Alexander. Pero paano ako? Si Albert na ang kaligayahan ko, sila ng anak ko. Handa ba akong magparaya? Handa ko bang isakripisyo ang pagmamahal ko sa asawa ko para sumaya siya? Dahil unang-una, sila naman talaga mula sa umpisa. Kaya ko bang makitang maging masaya si Albert kasama ang kanyang pamilya, pero hindi ako ang asawa? Sa nakikita ko pa lamang na paghigpit at paghaplos-haplos ni Albert sa baywang ni Cathy, ay tila binubuhusan ng asido ang aking dibdib. Ang hapde na tila bagang may sugat na binubudburan ng asin na may kalamansi sa sobrang sakit at hapde.
Blag. Isang pagbagsak mula sa kung saan ang nagpamulat sa kanyang mga mata at nagpabalik sa kanyang naglalakbay na diwa. Mabilis niyang tinalunton ang pinagmulan ng ingay. Ingay na sana hindi ko na lang pinansin.